Una na sa mga igsoon, aron pagpasibaw sa kamaturan, aron wala na katawan sa Dios nga may salaan sa mini nga mga pagtulunan, since ang mga pastor sila insikta mini manggina sila nga mga tutudlo, no? Kaya mga igsoon, usara gyud ang reliyon nga gituko ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko. So karon mga igsoon, sugdan namo ni niya bisag dili mi angayan nga mga yugsore, dili angay nga mga yugsore sa mga protestante, since sila mo nang una og pangdani sa mga Katoliko, pinagi sa pagdaot sa pagtuong Katoliko. Pero since tao sila sama nato, tao mi sama ninyo na mga protestante, sa gyapon mo ingon mi ninyo nga sore. Pero mga igsoon, masabtan na ninyo ni. Nga among tinaon ang mga comments na kaming mga CFD or Katoliko nang hilabot sa mga protestante. Dili, binuang na. Wala may magsakasaka sa mga balay sa inyong membro. Ebidensya, wala may manghilabot ninyo. Kamo mo'y nagsigig pangdani sa mga Katoliko, pinagi sa inyong pagsakasaka sa mga balay sa among makaigsoonang Katoliko, unya inyong daoton among pagtuo aron ang mga Katoliko nga way igong kahibalo mobalhin sa inyong grupo. So kamo mo'y nang hilabot. Kita ba mo mga Katoliko nga mosaka sa balay sa saksi, sa Sabadista, Foursquare, Baptist, Methodist aron among danihon? Wala. Kamo mo inang dani sa mga Katoliko. Therefore, kamo mo inang hilabot namo. Ang amo lang gihimo dinhi mao ang pagpahayag namo, pagpahinomdom sa among mga kaigsoonang Katoliko nga dili sila motuo sa mga pastor kay mini na nga mga magtutudlo. So kamo mga non-Catholics, kung sakitan mo ana, doon mo dire. Tinuod wag ka ng inyo. Pag-ingon na mo nga mini nga magtutudlo ang pastor, doon mo dire kay mag-usay ta gamit ang Biblia. Tinuod wag ka ng inyo. Ayaw mo pag-comments nga kami nang hilabot ninyo, kay kamo mo'y nang hilabot na mo, kay kamo may nagsigig pangdani sa mga Katoliko. Oh, klaro. Gisakitan lang mo kay harap-harap ming mo ingon nga mini nga magtutudlo ang mga pastor. Pero careful mo mga igsoon, muingon mig mini nga magtutudlo, pero nganong mini sila unsa ilang kinabuhi, never may mo comment sa ana. Parehas raman ta makasala. Kung anong gibuhat ta sa mga pastor ang pagdaot sa Katoliko aron makadani og mga Katoliko nga mobalhin sa ilang grupo, no comments media. Pero sa ilang pagka magtutudlo bahin sa kaluwasan, mini sila. Kaya ang makatudlo bahin sa kaluwasan, ang simbahan lang o reliyon lang nga gitukod ni Lord Jesus. Wala na ilain. So, ako nang gitinaw, no? Kaya na may mga comments. O ya, kamo magkaigsoon na mga Katoliko nga moingon nga sobra na kaayo mo istorya, wala man gud mo magtuon. Wala man ninyo ma-feel na ang simbahan lawas na ni Lord Jesus. Now, kung makakita mong tao na kulatahon sa laing tao, o sa may buhato ninyo, maluwi mo. Kung natuon pa mo nga ang simbahan Katoliko lawas ni Lord Jesus, niya giatake sa mga pastor, natural mo react mo. Pero dili by force, kung dili, pinagi sa pagsaysay sa kamaturan. Kaya ang simba Katoliko lawas man ni Lord Jesus. So mo na mga igsoon. Ang hinungdan nganong lami dinhi. Nga among iklaro nga ang among magkaigsoonang mga Katoliko dili na madala sa mga pastor kay mini na sila nga mga magtutudlo. So kung naamay non-Catholics masakitan, pwede mo doon mangutana na mo, makigusay mo gamit ang Bible. Kay gamit kami sa Bible, pari raman yun ang tinuod na magtutudlo. Laksio na lang nato ng Bible, sunugo na lang nato ng Bible, na dili natutuhan. Mabasa man din sa Bible nga, itapog sa impirnong di mo toos pare. Kung ang mga pastor, amo ginaiklaro nga mini na. So mga iso na ron, pagsugod formal din natong programa karong hapon na, nasayon man ta nga kung wala ang Ginoo wala kay mahimo, kay mao man gina ang tao. Kung wala ang Ginoo, wa gyud mahimo ang tao. Busa nining kapunon aron kita magmalampuson, ato isalig sa kaytasan ang atong buhaton aron kita iyang panalanginan. So ako makaigsoonang Katoliko, no, magampo ta. Sa ngalan samahan, sana kung sa Espiritu Santo, amen. Diyos nga usang to sa kanturan, Diyos nga labing kamanan, Diyos nga labing alangdon, Diyos nga mo'y magbubuhat sa tanan, may hapon kanimo mahal ka Ginoong Diyos.
Langit no namong amahan ani ano sab kami imong katawhan kinsa nakigbisok pagpakibatok sa gahom sa dawtan nga buot mulumpag sa imong simbahan pinagi sa ilang pagpangdani sa among mga kaigsunan diha sa pagdaot sa imong mga pagtulunan aron kini mubalhin sa ilang mga pundok nga gitukod og tao lamang. Amahan na sa kami ang pagpakigbisog sa imong pagpakigbisog batok sa gahom sa dawtan. Dili na mo makaya. Busa nining kapunon kinasing-kasing namong pangayoon nga kami imong ubanan o panlanginan. Aron sa ingon ang tanan namong pagbuhaton may subay kanunay sa imong mga kabubuton ug sa ingon among mabuntok ang gahom sa dawtan nga buot mubungkag sa imong simbahan. Among pangayoon sa kanimo amahan nga unta kami imong hatagan karon sa mayong panahon. Aron ini maong Dios nung buluhaton kami na usab magmalapuson. Among pangayon kanimo amahan nga unta nga makaigsunan nga nagpasagad pa sa ilang kaluwasan. Usab kanimo amahan nga unta nga makaigsunan nga nahimulag na sa imong simbahan tungod sa mini nga mga magtutudlo nga niya sa kalibutan. Nga sa gihapon sila imong kaluyan ug imong labdagan aron makita nila ang kamaturan nga ang simbahan nga ilang gitalikdan ug ipanamas-damasan mao day ang simbahan nga ilang gikinanglan nga makagiya kanila nganha sa imong mahal nga gingharian. Among pangayoon sa kanimo amahan nga unta nga makaigsunan nga nakanto sa mga balatian nga nasa ilang mga Pinoyanan o sa mga balay tambalanan nga sila imo nang ayuhon sa ilang mga balatian aron uban sa ilang tibuok panimalay bation sa nila ang kalipay. Among pangayoon sa kanimo amahan nga unta nga makaigsunan nga nag-ilaid sa kalisdanan nga sila imong kaluyan o hatagan sa mga grasya nga ilang gikinanglan. Among pangayoon sa kanimo amahan nga unta nga makaigsunan nga mibiya na dinis kalibutan nga sila imo nang pasayloon sa ilang mga kasalanan o padangaton na sa imong mahal nga gingharian. Kining tanan amahan kinasing-kasing namong gipangayo gipasalamatan kanimo sa ngalan gayon ni Ginoong Hesus nga imong mahal nga bugtong anak among Ginoo manunubos ug sa mahal nga balang espiritu among maglalabdag Dios nga usang sa kangturan. Uban sa pamahan sa among paghangyong pagpasalamat sa mahal nga panabang ni Mama Mary ang babae nga bisan sa kadaghang kababayenan nga inilas katilimban siya pa gyud ang imong gipili aron mahimong inahan sa imong bugtong anak sa iyang pagdali sa kalibutan. Uban sa pamahan sa akong paghangyong pagpasalamat sa mahal nga mga pag-ampo sa tanan nimong mga binuhat sa langit, ang mahal nga mga anggeles. Ug sa tanan nimong mga pinili sa mga kinabuhi, imong gihimong mga balaan, nga mga santos o mga santas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So again, may hapon ka ninyong tanan. So ako balikon, alang sa nag-comments, wala mi manghilabot ninyo mga non-Catholics. Kay kung nanghilabot pa ninyo, gisaka-saka na namo ng inyong mga panimalay o amo mong gidani na magkatoliko mo. Wala mi pakialam ana. Why? Because we have law, no, about sa freedom of religion. Walay danihay, walay daotay. Pero sa inyong gibuhat, nagsigi mo pangdani sa mga Katoliko aron mobalhin sa ilang grupo. O since ang simbang Katoliko mo ni ang katawan sa Dios, buhat pasabot inyong gipasalaag ang katawan sa Dios ngadto sa iwi nga pagtulunan og tungod ana ni ami dinhi karon sa inyong palibot aron pagtinaw pagklaro aron wala day Katoliko madala sa mga pastor. Among iklaro dinhi nga mga pastor sa laing sikta mini na nga mga magtutudlo. Busa kamo makaigsunan na mga Katoliko ayaw gyud mo padala nila. Kay mini na sila nga mga magtutudlo. Dili sila ang mga katawhan na angay natong tuuhan aron makatudlo nato sa kamaturan aron kita makadangat sa gingharian sa Dios. Dili na sila ang mga alagad sa Dios mao ang mga pare. Therefore, sa pare lang ta motoo. So, tungod ninyo makaigsunan namong Katoliko nga huyang pa, mao na hinungdan nga naami dinhi. Wala mi mo anhi dinhi aron pasakitan ang mga Protestante. Kay dili nato na toyo, pero kung masakitan sila, wala tay mahimo. Kay kung tanaw nato, sila may nanghilabot sa mga Katoliko, pinagi sa ilang pagdaot sa atong pagtuo, aron ang mga Katoliko mobalhin sa ilang grupo. Mao na mga igsoon. So mga igsoon, daghanig tinahon karon ug naamoy mga pangutana, i-prepare ninyo. Nami papel karon isuroy alang sa gustong mangutana nga maulaw mangutana personal.
aron among matubag ang inyong mga pangutana. So, andam-andam mo diyan, no? Isulat niyo inyong mga pangutana. So, ako yatag ninyo mga igsoon, ang una na itong speaker, si Brother John Ray Lucas Bilado. Uyaw, maday ka nahalan, bro. Sa Lucas, maday mo ka. John Ray meaning Christ, no? Ang Ray is a Greek word meaning Christ. Ya, Lucas pag yun, pero tigil ka, di bugalan di ay. So, iya ipasabot mga igsoon, na may sumunyag. Usalang reliyon ang mabunyag. Ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus lang nga mao ang simbang Katoliko. Mot pasabot, walay gahom o bautismo ang iglesia sa Badista, Foursquare, Pentecostal, wala na gahom. In other words, ang nabautismuhan anang pundo ka, mini o dili tinuod na Christian. Kaya ang tinuod na Christian, kaya ang pagkatinuod na Christian, diya lang na maangko nato sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mao gina man isol. So na mga pangutana, kamo mga dili Katoliko nga masakitan sa amo ang pamahayag nga since ang inyong pundok tinukod lang og tao bot pasabot walay kwenta ang inyong bautismo, pangutana mo dire, no? Mga igsoon, I'm sorry gyud pero kinahanglan gyud mo makabalo kamo mga nabiktima sa mga pastor, kamong na limbungan sa mga pastor. Once ka ang nagbautismo sa usa ka tawo, sikta lang, tinukod lang og tao. For example, sa Badista, tinukod ni Lindsay White. Walay kwenta na. Do, ang ilang baptism i-consider as tinuod since migamit og Trinitarian form. But it does not mean na tinuod ang ilang pundok. Kung ang nagbautismo nimo Pentecostal, mini ka nga Kristiyano. Kaya dili man na mao ang gitukod ni Lord Jesus. Kung ang nagbautismo nimo kana lang pundok nga gitawag og born again, mini ka nga Christian. Kaya dili man na mao ang gitukod ni Lord Jesus. Nga doon ay kahong bautismo. Kung ang nagbautismo sa tao, mao lang ang saksi ni Jehovah, mini ka nga Christian. Kaya dili man na mao ang gitukod ni Lord Jesus nga gisugo niya nga mo bautismo sa tanang tao. Now, maisod masaon ako, di po na ko yatang ni Brad Campo Redondo, na si Lord Jesus misugo yun nga bautismohan ang tanang tao sa tibok kalibutan. Hinungdan nga iyang giingnan ang iyang simbahan nga manglakaw mo sa tibok kalibutan. So kung doon na may mamautismo nga dili sakop sa gitukod sa Ginoo, mini na sila. Ato masaon ang San Mateo 28:19. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Unsay giingon sa Ginoo sa iyang simbahan o katawhan o reliyon? Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himuha sila ang akong mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mingon ang Ginoo sa iyang simbahan o reliyon, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Ngano man? Walay mo bautismo sa ubang nasod kung ang simbahan nga yang gitukod dili mo abot sa bisan asang nasod. Na naman usara man ang bunyag. Ato basaon ang Efeso 4:5. Usa lang ang bunyag ug ang bunyag mao lang ang gitukod ni Lord Jesus. Gingon dinhi. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. So ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus aron mabautismohan ang tanang tao sa tibuok kalibutan, iyang gisugo nga manglakaw mo sa tibuok kalibutan. Buot ay pasabot mga igsoon nga usa lang ang dunay gahom nga mo bautismo. Dibasa na ni Brad John Ray kaniya. John Ray nga ang bautismo paghugas sa sala. So ang aron hugasan sa sala ang tanang tao, kinahanglan siyang magpabautismo sa gitukod ni Lord Jesus. Kung ana lang ta magpabautismo sa born again, tinukod ni Peter Siyongse, 1967, kung ana ta magpabautismo sa Pentecostal, tinukod ni Charles Fox Parham, 1900, kung ana ta magpabautismo sa Saksi ni Jehovah, tinukod ni Charles T. Russell, 1870, walay kwenta ang maong mga bautismo. Sorry kayo na mga non-Catholics din niya. Kamong nabautismuhan sa ubang sekta, walay kwenta ang inyong pagka-Christian. Kay only the church founded by Lord Jesus Christ has the power to baptize person. So, mo nang niami din aron amo mo matabangan, kamong biktima sa mga sekta. Kaya ang mga founder ng sekta, instrumento na sa gahom sa dautan.
For example, born again. Instrumento na sa daotan si Peter Suyongsi. Foursquare. Instrumento na sa daotan si Amy McPherson. Wala sila ikahang mga mubautismo. John Wesley, Methodist. Si John Wesley, instrumento na sa daotan. Wala sila ikahang mga mubautismo. Kaya dili man siya connected sa simbahan na gitungkol ni Lord Jesus. So kaming mga Seventh-day Catholic Faith Defender, niya din aron kantong na biktima sa mga founder o nalimbungan sa mga founder, nalimbungan sa mga pastor, amo mong matabangan nga makasabot mo sa Christian religion o aron inyong masabtan nga there is only one religion founded by our Lord Jesus o aron inyo ng pangitaon asana. So wala mi mo din aron manamas-tamas ninyo kundi aron matabangan mo kamong nabiktima sa mga founder, kamong nabiktima sa mga pastor. Niya mi din aron matabangan mo kay mga Katoliko man mo sa una. Naluoy mi ninyo kamong mga Katoliko nga gilimbungan sa mga pastor. Ug mo na inungdan nganong naa mi din aron amo mo mapasabot o mubalik mo sa tinuod na simbahan. Mao na mga igsoon. So kung na mga pangutana na mo. Kamu magsigig daw sa Katoliko, magsakasaka sa mga balay sa mga Katoliko, aron danihon ninyo nga mubalik sa inyong grupo. Pangutana mo diri, tinuod man ka ninyo. Kay kami moingon man gini nga kanang mga founder og sikta mini na, kanang mga pastor sa lain sikta mini na nga magtutudlo. So doon mo diri kung gusto mo husay. Ay gamitan mo na mong Bible. Sige mong daw sa Katoliko, sa kasaka, sa mga balay sa Katoliko. Dili ka, harap-harap ka. Miniman mo, sa mukha na kayo mo sa mga Katoliko. Doon mo dili. Sige na mong pangdali sa mga Katoliko. Ano mo malin sa inyong grupo, niya mini, dahil mo, kamu mga pastor, mini, dahil mo, doon mo dili. Mag-usay ka. Manupad pa sa inyong mga pagsupak, inyong mga pangutana. Dili man ni mo deny. Ako maliko na kami mga Katoliko nagtuon mi kay naluoy mi sa mga kaigsoona na mga Katoliko nga gilimbungan sa mga pastor aron mobalhin sa ilang sikta sa ilang grupo. Manang ni ami dinhi nga mahayag mi ug harap-harap gyud mi nga moingon aron mo malamdagan o makasabot ingnon gyud mo gamit ang mga kasulatan kung gusto mo nga ang mga pastor, mga founder og sikta mini na nga mga magtutudlo. Naay mo supak ni doon mag-usay ta na may Bible diri usay ta. So mga igsoon ako malikon ha sa bago pang nakaabot tingali ang pipila kaninyo nakapangutana unsa kini mga programa nga inyo nakita karon dinhi sa inyong palibot. Mga igsoon na lang sa inyo kasayon o kasayuran o sa programa nga pangreliyon nga gidumala sa katawan sa Dios nga mao ang simbang Katoliko. I said katawan sa Dios kay ang mga sikta Foursquare Baptist Methodist Saksi ni Jehova og Biblia aron pagpadaghan og membro unya ang membro gikan na po sa Katoliko tanan. Monay naka mini anang mga pondok sikta kanang mga pastor kay mokuha sila membro sa Katoliko dili sila mokuha membro sa mga lugar nga walay Kristiyan. So ebidensya nga mini sila. So mga igsoon ni ami dinhi aron pagtabang ninyo kamong mga na limbungan sa mga pastor nga mga Katoliko aron mabalik mo sa simbahan nga gitukod sa Ginoo nga mao ang simbahang Katoliko. Mga igsoon usa lang yun ang Christian religion. Why? Because as what I have said always, only Jesus Christ can create, establish a religion. O mao na ang simbahang Katoliko. Therefore, kung sakop ang tao sa Pentecostal, Baptist, Methodist, Saksi, Iglesia ni Cristo, sa Manalo, sa Badista, Bonagin, o guban pa, mini na sila nga Christian. Sakit, pero wakit ay may mo mga igsoon. Kung doon ay kisakitan, pwede mo mangutana. Kamaturan, hait pa sa espada nga duhay suwab. At ito sa mga igsoon ng Hebro 4:12. So, din pero never may mo ingon mo comment sa kinabuhi sa mga tao nagsaway sa simbang Katoliko. Never mo comments. Nga naman, parehas naman tao makasala ta. Parehas na tao makasala. So never may mo comments. Pero sa ilang magtutudlo sa pagtulunan, alas kaluwasan, moingon yun may nga mga founder o sikta o mga pastor, mini na sila nga mga magtutudlo. Moingon yun may anak mag-ison. Now, Hebro 4:12.
Kaya ang pulong sa Dios buhi og gamanan ug masait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kailadman sa kalagog sa espiritu, hangtod sa dapit din mag-abot ang lutahan ug ang kayukan nag-usisa kini sa mga timuwas ug una-una sa kasing-kasing sa mga tao. Anay mo na. Okay, ito dahil entertaino na, no? Pero sorry kayo masakitan ha, basta kay lain sikta, mahingon yun may nga mini na nga pundok. Okay, pwede, may hapon madam. May hapon po. Okay. Ang akong pangutana, kini mga pastor, mga mini, diba? Sumala sa imong gisulti, daghan ang naminaw nga dili mga mini. Yes. Nganong nahimo mang mini nga gasa man na sa Dios kung imong tan-awon diha sa Episo 4:11 sa 12 nagaingon dito. Nganong gihatag na pastor, evangelist o mga magtutudlo tanan aron pag-andam sa 12, aron pag-andam sa tanang katawhan sa Dios. Aron ang tao nga wala masayod sa kabaturan maandam diha sa tubangan sa Dios. Kay daghang mga tao karon nga wala nagkinabuhi nakita na sa Ginoo nga ang tao kinahanglang makabaton og kaluwasan samtang buhi ka pa. Kay kung patay ka na wala nay patay nga mamata pa, wala nay patay nga maghinulsol pa, kundi karon ang mga buhi gusto sa Dios nga maandam unya nga makapuyo ta sa gingharian nga yang giandam. Unya moingon ta ang mga pastor mga mini nganong gigasa man sa Ginoong mini man yay na. So, si sister wala din siya kasabot ani. Nakaning pastor sa Episo 4:11 sulod lang ni sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus dili na sa sikta. Mo na kulang ni mo sister. Ako basaw na for the six atong mga listeners. Kami nagtuon man may that is why hanap-hanap na may musulti din eh. Ang akong ingon pastor sa sikta, dili pastor sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus. Kay dunay pastor sulod sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus ug mo nay kulang sa imong pagtuon sister. Now, Episo 4:11 ngadto sa 12. Biktima po si sister, no? Okay. Ang mga gasa niya mao nga ang uban niyang gihimong mga apostoles. Asa man ni mga apostoles sakop sa gituko ni Lord Jesus. Ang uban mga propeta sulod sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus ato na basahon nga nay propeta. Ang uban mga ebangelista sulod sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus. Ang uban mga pastor dinhi siya nalipat sulod gyapon na sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus. Ug asa na sila ron mo ni ato klaro ron. O ang mga magtutudlo kinigis ko din sa Episo 4:11 na pastor sulod ni sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus. Edito nato ang 12. Naanang mga hiyasa sa alagad sa Dios ug ato tinawon kinsa ang mga alagad sa Dios. Sa 12. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios. Katawan sa Dios ha. So kang Lord Jesus nga tinukod. Alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad. So mga alagad ni Lord Jesus ning gitagan aning pagka-apostoles, pagka-ebangelista, pagka-magtutudlo, pagka-pastor, pagka-propeta. O mahingkod kita ingon sa kahingkod ni Kristo, dinhi na sister, dinhi na kadagkulang sa imong pagtuon. Kining gisgutan sa Episo 4:11, gihatag ni sa Dios sa iyang mga alagad. Buot pasabot sa mga alagad sa Dios na uban apostoles, sa mga alagad sa Dios na uban ebangelista, sa mga alagad sa Dios siya siyang simbahan na uban propeta, sa mga alagad sa Dios siya siyang simbahan dunay mga pastor, sa mga alagad sa Dios siya sulod siyang simbahan dunay mga magtutudlo. Ang question kinsa may mga alagad sa Dios? Dili ta sister sa gipadayag 5:10 ano nimo masabtan? Kinsa ni sila nga nahimong apostoles, nahimong magtutudlo, nahimong pastor, nahimong propeta, ebangelista o magtutudlo. Gipadayag 5:10. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Mao ni sila. So ang pagka-pastor, nada sulod sa simbahan. Ang question, asa man nun sa simbahan ang mga pastor? Mauna ang mga kura paroko, nag-atiman og parokya. Dili na sikta sa mga Foursquare Baptist, kayo sa Foursquare na, masuko ang Pentecostal, amo na. Masuko pong sa Badista, amo na. Dili. Usalan na kasimbahan. Dili na nagkadaya. Ngunit kulang ang panabot ni sister, oh? Kulang yung pagsabot. Now, ano ang mga alagad sa Diyos pare man? Kay si Lord Jesus pare. Mingon pag yun ang Ginoong Diyos patya ang dimotoos pare. Iapil ato nagbasa ron. Ano magkalin yun mo? Maninungdan ako. Nagtuon ko. Gihunod ko nagbasa ang Bible. Basa ko libro sa simbahan. Basa ko history. Ano makatabang ko sa mga tao nga nalimbungan sa mga founder o sikta o sa ilang mga pastor. Now,
Nabang sa Bible ang kasulatan nga si Lord Jesus Pangulong Pari sa Christian religion, Hebrew 3:1. Mga igsoon kung Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan yung panigingnan si Jesus ang apostol o Pangulong Pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Pangulong Pari. Kung ang Foursquare mo gitukod sino ano man sila pare. Nganong nilang pare di man, nganong nilang pastor di man pare, nga ang tinuod nga pastor pare man. Matay ko lang. Now, basahan na to sa Bible nga itambong San Pedro ang dili mo tos pare. Ano makalun yun mo, kamo nga mga nalimbungan sa mga pastor. Kamo mga biktima ramon mo sa mga sikta, kanang founder of sikta. Kanang mga founder of sikta, kung namatay to sila nga wa mag-inulsol, nato sila sa impierno karon. Imagine ang tukod sila ilang, yan ay gitukod ni Lord Jesus. Deuteronomy 17:12. Kinsa kadtong dili mo tuman sa maghuhukom o sa pare nga ato adidto, kinahanglan patyon kanang tawhana. Ginaliman mo ana. Patyon ang di mo tos pare. Ngano man? Kasi Lord Jesus Pangulong pare. Now, wala pa maghukom pero ang inyong pastor mini na nga magtutudlo. Kana yung pastor nga nagsigig pangdali sa mga Katoliko mini na. Ebidensya nga mini kay nagsapaw sila. Ang Katoliko mo man gitukod ni Lord Jesus diya sa yawan sa mga pastor so mini ng mga pastor. Imo na ko ng pangatarungan sister. Imo na ng justification sa imong mali. Now, okay, wala tayo mahimo nimo diya. Kung mo na imo, basta kay ang mga pastor sa lain sikta, instrumento na sa dahon sa dautan aron maimpierno ang mga katawan sa Dios. Okay? Instrumento na sa yawa ng inyong mga pastor, no? Kaya ang mga pare lang mo iya sa Dios, gibasa na nato patyo ng nimutos pare, di ka motuan to. Unya ang Dios may nagingon na patyo ang nimutos pare. Imo din ang subakot. Katoliko to. Sama dito. Safety na. Ano yung safety? Ni sopa ka sa pare, kay wa ka magpasakop sa mga sa pundok nga gyalagaran sa pare. Okay, sa sister. Ako sa wala, mali ka sister. Pasakop ka sa gitukod ni Lord Jesus kung gusto kang maluwas. No reason why. No justification. Kung gusto kang maluwas, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus. Close na. Di kay mga tanungan pa ka. Mali na, imo na sister. Ako masahod sa Bible ha. Nga nibiya sa simbal nga gitukod ni Lord Jesus kaaway. Therefore si sister kaaway na ni siya sa Dios. Ato masahod. Kaaway na ka ni Lord Jesus, sister. Ako masahod ha. Kaya ako mga ison, dili ko musulting, wala ba siya sa Biblia kay makasala ko sa Diyos. Si sister, dili na siya Katoliko, mihawa na siya sa simbang Katoliko. So kaaway na ka sa Diyos. Ato masahod. Usaha ba niyo pagkaluwas na kaaway ba ka sa Diyos? 1:2:18-19. Papaminawon sa ni si sister, may dala makatudlo na niya. Ang tanang mibiya sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus na mao ang simbang Katoliko, iyan ang kaaway. Therefore, si sister kaaway ni sa Diyos. Ato basahon? Akong basahon sa lagi. Litra por litra na po. Okay. Ang simbang Katoliko mo lang gitukod ni Lord Jesus, so kaaway ka sa Diyos, imibiya maka. Ato basahon ha? Ang iya word for word. Ato na ko siya basahan na si Lord Jesus pingon, sabta ninyo ang kasulatan. Kulang palagi ni sister niya. No? 1:2:18-19. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Kinsa di sila? Ato'y padayon. O aniya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Kaaway ha? Busa masiguro nato nga doon lagi ng katapusan. Kinsa? Atong basahan ng 19. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Sa atong pundok. Kinsay nagsulti ani? Si Sanuan. Si Sanuan na ba siya pundok ipasakupan na unsa pundoka gitukod ni Lord Jesus. Ato'y padayon. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa namiya sila, aron mailagayod na sila dili kauban nato. So ang namiya sa simbang nga gitukod ni Lord Jesus, kaaway na ni Lord Jesus. Unsa man ang simbahan ang gitukod ni Lord Jesus, mao na gidumalag mga pare. Unsa man kadaghan man ang laay pare, mao na ang simbahan Katoliko kay si San Pedro may una pangulo ana. Now, ang Biblia babasahon og sabton, kay nakita man si sister og letra por letra, ato basahon og sabton. Kung baliw nato si sister letra por letra, mabasa ba sa Biblia nga gihinganlan sa Ginoo Biblia ang iyang kasulatan? Ang simbahan may nangalan na ng Bible. Dapat di ka mo to o ka Bible ni. Kaya may word Bible ani.
So maunay lang yapon, no? Pero ato lang ng chapter si sister kay biktima mangguna siya sa minute magtutudlo. Ato masahon ang San Juan J. Banchingko. Unsa gingon ni Lord Jesus? Asa gingon ni San Pablo? Sabton ba ang kasulatan? O litra por litra lang? Ato masahon. Lucas J. Banchingko 26. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balahon ug bisulay pagbintig kang Hesus nangutana siya. Magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Nangutana siya, unsay buhaton aron siya maluwas? Si Hesus mitubag kaniya. Unsa may giingon sa kasulatan? So unsay giingon sa Biblia? Simbahang Katoliko mo'y nangalan na ni Biblia kay kasulatan lang ni sa sinugdan. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa manimo kini pagsabot. So ang pulong sa Diyos matawag sa doon. Si San Pablo nga nakadungog ana o nakabalo ana. Do siya personal nakadungog. Pero nakabalo siya ng gisulti ni Lord Jesus. O siya yung gisulti. Atong basahon ang buhat 17:26. Justification naman ang imong sister kay milaban man ka sa inyong pastor o sa founder ninyo. Pero dako na mali, no? Okay. Usaon pag ingog kamaturan na mini yung pundo ko man mo ilabot sa Bible. Ang tagiyan sa Bible mo simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kung di ka membro sa gitukod ni Lord Jesus, unsa may labot nimo sa Bible? Loya. Muna ato lang ni sabto si sister. Mga ison, kung dili ka sakop sa gitukod ni Lord Jesus, wala kay labot sa Bible. Ako balik ko na. Mangutan na ko siya. Okay, sige sister. Sulit kung masakitan mo, ang ato lang din, klaro lang, kabalo naman mo nga pulong sa Diyos, hait pa ka sa espada nga doon suwak. 17:26, unsay giingon sa Ginoo, ani San Pablo, 15:27 rather. Ang Biblia, magbasahon og sabton, atong sahon. Okay. Ha? Musa, among ipadala kaninyo si Judas o si Silas nga maoy mo saysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Sa klaro ha. Ang gisulat sa mga apostoles ipasaysay sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. So kung dili ka sakop sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, kay membro lang ka sa born again, kay membro ka sa Pentecostal, kay membro ka sa Sabadista, unsa may labot nimo sa Biblia? Nasa kang Lord Jesus man ang reliyon. So sa dili na ko na tiwasok tubag dapat mga tanalain, no? Okay. Okay, ako masala sa number kay di man may para sa mga pastor na dili mo dawat og pangutana harap-harap dili, kami mo dawat. Okay, sister, may hapon. Mayong hapon, Father. Mayong hapon sa tanan, no? Nalabay lang ko diri pero di ko taga diri. Naminaw lang po ko sa pulong sa Ginoo. Karon mga kaigsunan kitang tanan, managlahi ta diri sa kalibutan. Tinod. Amen. Amen. Usa ko ka-president sa DYA, president sa Katolik. Ay, salamat. Katoliko. Yes. Love nako ang pari kay sila nagtudlo sa mga Katoliko. Pero ako isip na youth, pero karon married na. Nagabasa ko og pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga akong gibasa nga dapat pod unta kini inyong ikinabuhi sa tinuod lamang mga kaigsuonan. Dili ang pangalan sa simbahan makaluwas kanato, kundili atong relasyon sa Dios. James 14. Katong magpaubos diha sa Dios, maotoy ipataas niya. No need to argue. Ang Dios fair siya sa ato igsuon. Kung magkinabuhitan matarong kadtong maluwas. Book of Revelation 11 verse 1 hangtod 15. Basahan ninyo diha kung kinsa ang maluwas nga tinuod. Kitang tanan mo atubang sa trono ug ang Dios lamang ang muhatag nato og final judgment. Magkinabuhi pag matarong igsuon, mao ra nay gusto sa Dios, dili ang pangalan sa simbahan. Relasyon nato po. I love Father, pero sa ako nabasahan sa pulong sa Dios, no need to argue. We have to love each other. Maghinigugmaay kita. O dili rason nga himuon nato ang mga pastors o bisan si kinsa nga magwawali nga may himuon natong taning nga mali sila. Ang Ginoo ra gyud ang maoy mo judge ka nato, dili ang pangalan sa simbahan.
Bisan pa man og titulado ka sa simbahan, pero nagkinabuhi gihapon kag dili matarong aning kalibutan. Useless gapon igsuon. Mamuslim man, mabisaya, sa unsa ka. Kung nagkinabuhi kag matarong ang Ginoo, prayer sa ato ang tanan. So mo nito argue nga magbasa tagpulong sa Biblia kundi makinabuhi lang tag matarong, maora na igsuon. Gihapon. I'm sorry, sister, Katoliko ka, pero kulang pa ka sa kaybalo. Ato pasahon o kulang magikas kay balo. Dapat nagbasa ka sa atong mga libro. Pasagdi na lang na siya. Kung mao to iyang kinaiya, pila ka adlaw gikanda ron muhawa na po na siya sa simbahan nga gitukod ni Jesus. Pila ka adlaw kung mao to iyang kinaiya. Dapat mangonsulta sa siya o sa siya mo pahayag ay adto kay blasphemy to sa Dios ang iyang gipanulte. Mga igsoon once kadi kasakop sa gitukod ni Jesus dili kaniya luwason. Dili to siya Katoliko tinuod. Dawi siya mo istorya dili siya Katoliko. Nato tumagon. Mga igsoon ang Dios istrikto nga luluyon. Ako na pasaw na istrikto step by step ta. Unya ipatunglog yun sa Ginoo ang dili mo patuo sa iyang pagtulunan. Apil na to stonglo to si sister o sa tong usa dire apil na tulon. Ato pasaw na. Sorry ninyo ha kay napagutay pasaw na Bible kay ako usa ko mi banog dinhi nagtuon ko. Dili ko magpakauaw dili sa akong reliyon. Kang Jesus ko na, maimpirno ko kung magpasagad ko. Pero si sister, atik-atik naman ito yung Katoliko siya. Now, ang Diyos ay stricto nga luluyon. Ato basahon, Roma 11:22. Natuo ba dahil mo ang Ginoo maluoy sa nagpasipala sa iyang simbahan? Kung tao kang ordinaryo, wa ka magpasipala sa simbahan niya nang nakasala ka, sana maluoy ang Ginoo nimo. Pero bahit pagtulunan, stricto kayo ang Diyos. Roma 11:22. Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong nangapukan, kinsa nang nangapukan kanang naibot sa iyang simbahan. Apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy, kay kun dili putlon ka usab. Ha, klaro ha. Now, ang magtudlog lang pagtulunan sama ato yang giingon na bisan asa pundo ka basta magtarong ka baluwas ka dili magkakakita tinuod nga matarong diha sa lain sikta kay mini man ha. Ang pagkinabuhi matarong diha na sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nato buhaton. Kaaway naman na sa Ginoo ng bibiya sa simbahan. Nato sana. That is why mga igsoon, dako kayo ako ang tinguha na makawali harap-harap. Kaya bakit ko tinuod sa Katoliko, wasa ni Bawan. Yang disayop, yang ipasibaw din eh. Dili na mao. Now, lalasyaw na utso. Kung tinuod pa siya Katoliko, naminaw ta siya sa tubak. Kung nisibak. Muna ebidensya nga minito siya. Nag-disguise lang to siya nga Katoliko. Sa una ba si Katoliko siya sa bata pa? Karon nagdala na siya sa lain sikta. Lalasyaw na utso. Apan bisan kon kami o anghel nga gikan sa langit magwali kaninyo ibanghilyo nga lahi sa among giwali ipatunglo siya. Laliman mo ana. Kaya kinahanglan ta nga ang pagtulunan nga tungtungan kadto lang gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kung ang imo pagtulunan nga nadawat so kuhay sa gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus ipatunglo ka. Unang mga isuon ko tuon gyud mo ayaw mo pag sulti dayo bisag unsa sa mga publiko nyawa mo magtuon kay kami nagtuon mi nagbasa mig mga libro sa simbahan ug harap-harap ming muwali ana sakit man o dili sa uban kay ang kamatuoran hay pa sa espada nga duay suwak ako basahon Hebrew 4:12 iya man ta patuon na to iya man to personal nga panghuna-huna basahon nato laro na nang dili magpasakop sa gitukod ni Lord Jesus dili niya luwason. Hebrew 4:12, ang pulong sa Dios hait pa sa espada nga duay suwak. Kay ang pulong sa Dios buhi o gamanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duay suwak. Daliman mo ana. Luwason ba ni Jesus ang giingon nila nga nagtarong og kinabuhi pero nagmibiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus ang tubag dili. Dapat putan na siya kana ato pa nabasahon ro, no? Ato pa nabasahon ron. Unsay gingon ni Lord Jesus? Iya pang luwason ng mga tao nga dili mo pasakop sa iyang simbahan ang tubag dili. Nya mo ingon dahil sila ayaw paghukom. Nga ang akong gipanulti, kutit man sa Bible. Marcos 16:16. Mingon siya kanila,
panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. So isangyaw sa tanang mga tao. Ang muto og magpabautismo maluwas. So ang muto og magpabautismo sa gitukod ni Lord Jesus maluwas. Apan ang dili muto o silutan. O tanawa. Unya mga lain sikta. Wa man na sila muto sa gitudlo sa Ginoo. Kaya ang gisugo sa Ginoo pagtudlo mo man ang gitukod sa simbahan na mao ang simbahan Katoliko. Therefore unsaon nila pagkaluwas. So sorry kayo ha. Sorry kayo. Kato system nag-disguise lang to siya mga Katoliko. Maulaw lang to siya mutukan sa iyang bundok, no? So mula mga isuan. Munang kamo nga naa sa laing sikta samtang buhi pa mo. Hawain taon mo diya o pasakop mo sa gitukod ni Lord Jesus aron mo maluwas. Kinsa kay musupak diya nga sa kang Lord Jesus lang ta magpasakop aron ta maluwas. Dool daw dire. Walay kaluwasan sa tao nga mo deny sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kanang mo deny di walihan na pero gisalikway niya. Kay lahi man ang inosente. Nawa to basahon larawan. Wagi kulog si kani magmong mga sikta pastor ang ilang ang gituohan na makadaot sa Katoliko mo ilang itudlo sa ilang membro. Wa sila magbasag Biblia aron masangyaw ang kabaturan kundi aron malipog ang Katoliko nga mosimba lang og maglinog og magbagyo aron madala sa ilang grupo. Wala na trabaho sa mga pastor mo nang mini nga magtutudlo ng mga pastor. Sige panglimbong sa mga Katoliko. Sige pangilabot sa pagtuong Katoliko aron madani ang Katoliko. Kita mga Katoliko nagsamok mata sa mga balay sa mga sakop sa mga pastor. Wala. Asa sila dani? Pastor sa Proscod sa Katoliko mangdani. Pastor sa Pentecostal sa Katoliko mangdani. Pastor sa Sabadista sa Katoliko mangdani. Pastor sa Saksi ni Jehovah Iglesia ni Cristo Bundagin sa Katoliko mangdani. So, sila mo'y mini. Kaya kita Katoliko, aman ta magsaka-saka sa mga balay silang membro. Mga isuon, ako po na yapilog basa karon ng katawan sa Diyos bahin-bahinon. Unya ang misteryo mga isuon, kayang saksi, di na mangdanig Pentecostal, kauban naman na sila. Ang Pentecostal di na mangdanig Sabadista, kauban naman na sila. Ang Sabadista di mangdanig Iglesia, kay kauban naman na sila. Asa sila mangdanig? Sa katawan sa Diyos. Kay giingon na sa Ginoo, nga lutuson ang iyang simbahan. So nalimtan ni nung nakubasa ang isa, no? Nga, okay. Ay, kani, Exodo. Pero ako sa basahon, ha? Nga ang katawan sa Diyos lang mo'y bahin-bahinon. Tupan, di naman na malimtan, kaya gisulat naman na. Ang katawan sa Diyos lang mo'y bahin-bahinon, din is kalibutan mga isuon. Ito basahon ng Roma 16:17. Unsay gingon din Roma 16:17. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay o maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Unsa man ang reliyon naron nga gibahin-bahin sa kalibutan? Katoliko ra. O musamok sa inyong pagtuo, unsa man ang pagtuo nga gisamok ron sa tibuok kalibutan? Katoliko ra. O musupak sa pagtulunan nga dadawat ninyo, unsa man ang pagtulunan nga gisupak nila? Katoliko ra. Therefore, ang misupak sa simbang Katoliko mini na mga magtutudlo. That is why ang mga pastor sa laing sikta mini na nga magtutudlo. Kung kamo maisola kung Katoliko, ayaw gid mo pasakop sa mga pastor sa laing sikta kay mini na nga mga magtutudlo. Kung doon mo supak, doon mo dire aron maghusay ta David ang Bible. Kay dinis Bible, klaro magiging kayo, patyang di mo tos pare. Now, basaw na to ning Mateo 23:9 nga dinis kalibutan ayaw pagtawag og amahan. Wa po dahil sa kabalo, no? Basahon na to na. Diyan nato basahon nga nung gitawag ang pare o father. Mo kani manggong mga lain sikta mga pastor ang itudlo silang membro kana lang ilang gituohan nga sayop kuno sa Katoliko bisag dili tinuod. Yang membro po nga mosimba lang og maglinog og magbagyo, dala diretso. Munang kamo mga Katoliko, simba in taon mo matag Domingo, aron di mo malimbungan sa mga pastor. San Mateo 23:9. Unsay gingon din kay ang Kristo nila ani nganong tawgon man ninyo amahan ng pare. Ato na isunod og basa ang tubag. Og dinis kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usarang inyong amahan nga ato sa langit. Ang mga sikta unay na sila. Gingon din dinhi sa kalibutan. Ayaw tawag si bisan kinsa nga amahan. Kaya nga nung mutawag man sila papa sa bala sa ilang mama. Kita ninyo? Dinis kalibutan ayaw tawag si bisan kinsa nga amahan.
Pero ano lang bana silang papa, bana silang mama, tawgon man nila papa. Nga papa, kinat sila man na. Sa English, ana, father man na. Kanang mo tawag tag papa, ug in English na father. Kanang mo tawag man sila og papa sa bana sa ilang mama, nga ang papa, father man na sa English. Oh, so ato na tumagot pero sa pare ta. Pero niya ng bahina, naunay na sila. Pero ano ang pare tawgon man gid ang father? Atong masahon ng tubag. Mo na mga igsoon. Atong masahon mga igsoon ha. Kay nagtuo man sila nga sakto sila diha, niya mali ang katawan sa Dios nga mao simbang Katoliko. Now, amahan ba sa pagtuo nato ang mga pare, mo nang tawgon nato silang father? Yes. Gitudlo ba na sa Christian religion nga mao simbang Katoliko? Yes. Ato masahon ha. 1 Corinto 4:15, unsay giingon ni San Pablo? 1 Corinto 4:15. Nira. Ayaw kang paminaw, brother, ha? Nga nagsulat, ana. Katupagon na tagsa-tagsa tanan ni mubutan na. 1 Corinto 4:15. Kay bisan pa kondona kamoy jismel ka mga magtutudlo diha kang Kristo. Usa lamang ang inyong amahan. Remember ha? Nakinahanglan magtuon sa grammar. Usa lamang ang inyong amahan. Ang letter A capitalized meaning refer to God the Father. Anong inyong masabtan na kung gisulti ato ipadayon? Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo. Jesus, nahimo ako nga inyong amahan. Small letter A ang ipasabot. So, doon na siya ikahulugan. Nahimo ako nga inyong amahan pinagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. So si San Pablo nahimong amahan tungod sa maayong balita. Ang question karon, pare ba si San Pablo ana magtuon? Sa tuo man mo ang mga pastor nga mini nga magtutudlo mo nang madala mo. Roma 15:16, pare ba si San Pablo? Sa akong pagkasulugo ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo, amahan sa mga magtutuo. Ato pa yung basahon nga siya amahan sa pagtuo, Pilemon 1:10. Ana magtuon, no? Sige paminaw ang mga pastor nga mini tanaw mga pastor ug tinuod pa sila ano di ba sila moduol dinhi ug makikonsulta dinhi gamit ang Biblia. Kita niyo? Kung ang mga pastor silang sikta, tinuod pa na sila magtutudlo, kano di ba sila moduol din eh? Ano ningon nga namaka ko? Kay mahadlok pa na sila, kay damor sila moduol din eh, makuhaan nilang membro. Si San Pablo, amahan ba siya sa pagtuo? Hinungdan nga ang pari, tawgo na tong Father, Pilemon 1:10. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo. Alimhan mo anak. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo. Mao nga ang mga pare, amahan man sa pagtuo, mo nang tawgo nato ng Father. Mo nang bubasa ka ng Bible, make sure nga doon na kay knowledge about grammar. Pag-ingon ni San Pablo, usa lang inyong amahan. Ang letter A is capitalized, meaning refer to God the Father. Pag-ingon niya, amahan ko ninyo sa pagtuo, small letter ang A. That is why, refer na sa mga ordinary na mga tao nga nahimong amahan sa mga nagkadiyang posisyon o butang na ilang na dumala. Mauna mga igsoon. Kung basa kang Bible, wak kay grammar. Mabuang yung sa diha, o di ba, mubiya kas Katoliko. Muna. Now, napaylain. Muna mga pare, amahan man as pagtuo, tawgo na to ng Father. Kayan, si San Pablo, mitawag sa mga magtutuo o anak. Si San Juan, mitawag ba sa mga pagtutuo o anak? Tawag ba ito basahon? 1:2. Unsay gingon ni San Juan, pare man siya. Unsay yang gisulti. Mga anak, gisulatan ko kamo diha aron dili kamo magpakasala. Unsay tawag ni San Juan sa mga tao? Mga anak. Unyang tawgon ka ni San Juan og mga anak. Unsa ba imo itubag nimo? Unsa ba ato itubag ni San Juan? Mayula ka. Ay, call, unsa call? Ha. Gitawag na ka ni San Juan og anak, yang mutubag lang kag unsa call? Unsa po na istorya ha. Si San Pablo bitawag sa mga tao nga mga anak. Unya mayingon lang ka ni San Pablo. Unsa brad? Unsa call? Unsa tiyo? Dili mao. Mo na mga igsoon, natuon yung ayaw pagpasagad sa ayaw pagtuon ng mga pastor. Kay tinuod pala sila mubarog unta na tanawa mga pastor, brother.
Dili na sila muwali din ni harap-harap na mudawat o pangutana sa mga taong di nila kaila. Ano man? Mahatlok na! Pero kita kay tinuod man ta harap-harap pa. Now, napay isa. Mahig libulto o tanawa ni mga pastor. Para sa Iglesia ni Cristo Manalo, gidili ang libulto pero nganong naman nagbuhat man sila libulto ni Felix Manalo. Sa Batista, gidili daw ang libulto pero nganong naman sila libulto ni Lindsay White. Ato basahan na, Exodo 24. Nya ato pong tumakon na yun. Ato hatagang tinaw nga tumak. Dine, ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dini sa yuta o diha sa tubig ilalom sa yuta. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan. Nganong gisulti mo na sa Diyos? Kaya ang mga Israelita nagbuhat sila ribulto sa baka. Exodo 32. Usa na to basahon na ang Diyos nagpabuhat og ribulto sa balaan. Exodo 32. Ono nga to sa 5. Sa pagkakita sa mga tao nga si Moses dugay nga wala mulugsong gikan sa bukid, miadto sila kang aron og mingon kaniya, hala buhati kami usa ka Dios. O dinhi na. Hala buhati kami usa ka Dios nga mo'y mangulo kanato. Kay wala kita masayn unsay mahitabo niining tao nga ginganag Moses nga mo'y nangulo kanato pagawa sa Ehipto. Si Aaron mingon kanila panguhang mga riyos nga bulawat sa inyong anak, sawa o mga anak. Og dadang ani kanako busa gikuha ang tanang katawo sa tanang katawan ng ilang mga riyos nga bulawan og gidala ngadto kang Aaron. Gidawat niya ang mga riyos og gitunaw kini og gibubo ang mga bulawan ngadto sa ulmahan. Pinagi niini nahimo ang usa ka dating baka. Ang mga tao miingon maok Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato gikan sa Ehipto. O ni hinungdan nga nung mingon ang Dios ayaw pagbuhat og laing mga og ribulto nga inyong simbahon. Now, mabasa bagid sa Bible nga ang Dios nagpabuhat og ribulto sa anghel. Ato basahon ang Exodo 25:18. Dito bagyod ang Ginoo makigsulti sa iyang katawan diha sa ribulto sa mga anghel. Mao ni wala itudlo sa mga pastor. Ngano mini man pud sila god nga magtutudlo. Sa 18, sa isig katumoy sa takob sa kahon paghimog do ka kirubin na bulawan. Usa sa isig katumoy na ini, himuha kini nga usa nga unay gayon sa inyong nga sa takob. Sa 22, makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin na bulawan. Unsa man ang kirubin na bulawan? Ribulto na sa anghel. Asa makikita ang Dios sa iyang katawhan? Diha sa ribulto sa anghel. Kung gidili pang ribulto, paano ang Dios makikita pabuhat pag ribulto nga balaan o dito siya makikita? Ang Dios nagmaton bagyo ribulto sulod sa simbahan. Mo ni kula mo ni mga tani mga pastor dagko kay nagtulubagon sa Ginoo kay ilang gitudlo ang ilang gituohan lang na magamit aron makadani og Katoliko. Pero aron masangyaw ang kamaturan wala nila gitudlo. Ang Dios nagmaton ba og daghang ribulto sulod sa simbahan? Ezekiel 41:17. Ang bongbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Templo ha gikulitan og larawan? Question, kinsa may nagpuyo sa templo nga puno ra bato og ribulto? Ato basahan ang San Mateo 23:21. Ang maklaro gyud gingon dinhi 21. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini og sa Dios nga nagpuyo dito. Ang templo puyanan sa Dios, gipapuno og ribulto. Kung gidili pa sa Dios, apil ang ribulto sa mga balaan, ngano ang iyang balay o templo iya mang gipapuno og ribulto. Ha, muna ka mo mga pastor, bantay lang mo. Kung buhay pa mo, inigbalik sa Ginoo, bantay lang mo. Bantay lang mo. Gilimbungan ninyo ning among mga igsong Katoliko. Nya, kani po mga Katoliko, musimba man lang good po, o maglinog o magbagyo. Manang istorya, hagdi mao, dito na po to. Manang simba kita mga igsong matang Domingo. Now, so, nairibulto nga gitugot sa Dios, nairibulto nga gidili sa Dios. Kung ang ribulto ilho nimong Dios, gidili na. Pero kung ang ribulto imong wala mo gidili, wala ilham Dios, imo lang gibatunan kay ribulto sa balaan, wala na gidili sa Dios. Klaro. Nakapatan mga verse na, pero daghang man tag pangutanat or mura mangyapon ang mga tumong. So
Diretso na lang ta sa laing masahon. Deuteronomy 5:7. Kanin Deuteronomy 5:7 bro, anong mapaambit na to sa uban, no? So ato masahon ha. Gingon din eh. Ayaw pagsimba sa laing mga Diyos. Okay, mga to, no? So yes, usa naman ang Diyos nga mahan-anak ko Espiritu Santo. Pero gibutang-butangan ta sa mga pastor nga nagsimba tag laing Diyos kay muila man ta ni Birhen Maria nga balaan. Muila man ta sa mga santos nga balaan nga makatabang nato. Pero ako sa basahon ha, kay all saints din na ba? Makatabang ba ang mga santos nato nganong mudangop ta sa mga santos? Gitudlo man na sa Ginoo, pero ano man yung mga pastor nga di man magtarong og tudlo as dilat. Bantay lang yun mo inigbalik sa Ginoo ha, bantay lang yun mo. Hebreo 12:23. Mudangop ba ta sa mga santos? Yes. Mabasa ba sa Bible? Yes. Hebreo 12:23. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na isulat dito sa langit. Kinsa man na mo na mga santos. Miduol kamo sa Dios nga maghukom sa tanang tao o sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Unsa may gipasabot anang miduol kamo? Mo pasabot, midangop kamo o nagpatabang kamo. Panas na kung nagmayon. Imo asawa mga nakay, yawa kay kwarta, imo silingan mayon. Doon ni mayor brad. So unsa may gipasabot diya nga mingo sa doon ni mayor? Ang iya gipasabot, patabang ni Mayor Brad, mao na gipasabot dinhi. Miduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kinsa man ang espiritu sa mga matarong nga nahingpit na? Mao na ang mga santos. Pero kanang pastor og mamatay, di ko mudango pa na pero di man pud masantos ng pastor. Kay kontra wala si Ginoo ng ilang pundok. Now, Roma 1:22 ato basahon. Mao po na gigamit sa mga lain sikta, no? Roma 1:22. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. So ang ipasabot ani nagsimbag Diyos. Yes. Ang nagsimbag Diyos, giingon gyud na nga mga buang-buang. Inay simbaw nila ang Diyos na walay kamatayon, nagsimba inoon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon nga dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Ang ipatuo dahil sa mga pastor nga tungod kay doon na tayo rebulto, gisimba na to ang Diyos. Unya ang Diyos nagbaton man og rebulto sa iyang simbahan. Iya po dahil gisimba ang rebulto. Ala dool daw mo mga pastor din eh. Ang pangunauna sa pastor tungod kay naay rebulto, gisimba na. Unya ang Diyos kay gipapuno man niya ang iyang templo og rebulto. Gisimba po dahil to sa Diyos. Tanawa na ko ni pangunauna ng mga pastor. So, dahil pangutana. So, salamat bro, no? Sa imong gi-share ng mga pangutana gikan sa mga pastor. So, dahil mga pangutana mo mga ison. Ayaw mo pagtuan ang gingon nila, ha? Katong nagingon nga Katoliko siya, niingon siya, nga iyang ipaya nga bisan asang punduka, magpasakop ang tao, basta magkinabuhi matarong, maluwas yapon, satanik na. Gawas kung wa ka mawalihi sa Christian religion. Kana mga igsoon. Kung ang tao wala siya mawalihi sa Christian religion, inosente siya nga ang Christian religion o Katoliko mao ang atong dalan padulong ni Lord Jesus aron ta maluwas. Nagtinalong siya sa iyang kinabuhi, maluwas gyapon siya, inosente man siya. Pero kanang mga tao nga niya sa patak nga nakadungog na, nakabasa na og Biblia, unya o dili mo pasakol sa simbang Katoliko nga maong gituko ni Lord Jesus, ulatan na lang ninyo, inikamatay ninyo, di ba? Mainferno gid mo. Mo na itumong namo dinhi mga igsoon aron matabangan namo ng mga tao nga gilimbungan sa mga pastor nga bisan wa daw reliyon na makaluwas. Tanawa ni mga pastor, wa reliyon na makaluwas. Pero anong manggani man sila sa Katoliko rumubalhin sila ha? Kita niyo yung limbong? Ang mga pastor di wa reliyon na makaluwas. Pero magsigig pang gani sa Katoliko aron mubalhin sa ilang grupo. Unsa man dai tuyo nila? Napakay pangutana bro. Ako sa nitiwason bro, akan isa lang kabers. Unsa man ay toyo sa mga tao nga nagbahin-bahin sa Katoliko, nga mingon na way reliyon na makaluwas pero mangdani sa mga Katoliko. Unsa toyo nila? Kana lang atong kwarta. Nabala sa Bible? Atong basahon aron dili ta makasala sa Ginoo. Tito 11. Gingon din eh.
kinahanglan didan sila pagpanudlok kay nagsamok sila sa mga panimalay, so kana nagsaka-saka sa mga balay sa Katoliko, pinagi sa pagtudlo sa dili untaangay itudlo tungod lamang sa makauulaw toyo sa pagpanapi. Panapi ano toyo nila sa tuwa. Ano man? Kay naana sa Bible nga ang reliyon gigamit nila sa pagpadato. 1 Timoteo 6:5. Ang reliyon ha gigamit sa pagpadato. Ug walay hunong nga padaglali sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamaturan. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Pertay gwapuhang negosyo ng reliyon. Imo lang wali-walihan mga kapatid, tayo ligtas na mga Katoliko, hindi pa. Praise the Lord, hallelujah! Habwa na kwartas bulsa. Mao nang madato sila mga igsoon. So, nakay punta na bro? Kaning pangulikta na mo og 10% para man sa ikaayuhan sa among simbahan para mabago. Pero diha kay Kristo sa pagpapalya. So mga igsoon, ang istorya daw sa mga lansikta ni bro nga mangayo sila 10% sa ilang membro kay makatabang pagpalambo sa ilahang simbahan. Mga igsoon, dili ta mo comments kung mangayo sila sa ilang membro. Pero moingon sila, nangayo sila kay base sa Biblia, diya natak mo comments nga mini sila. Ano man, kinsa maday mo dawat sa halad alang sa Dios base sa pulong sa Dios. Ang mga pari lang, Ezekiel 44:30. Walay laing mo dawat sa halad alang sa Dios. Kung gilabot ang dili pare, pastor, wa gilabot, no? Ang una ninyong abot ug ang tanang halad ila sa mga pare. Ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada aron panalanginan ang inyong panimalay. Pagkanindot kayo. Ang pare lang yo'y mudawat sa halad alang sa Ginoo. O yang nakanindot kay kung pare ang mudawat sa atong halad, panalanginan ang atong balay. Pero kung dili pare mudawat sa atong halad, purdoy ang atong balay. Joke lang. Paro kayo mga igsoon nga pare lang ang mudawat alang sa halad ngadto sa Dios. So ang mga pastor mo kubra 10%, kinsa man sila. Pero ngayon sila, guami labot ang Biblia, mo kubra mig 10% sa mong membro, wala ko tayo labot. Pero ngayon sila, base na sa Biblia, nga mo kubra mig 10%, diya natamoingon nga satanik sila. Kaya mudawat sa halad alang sa Dios, mga pare lang. Oh, may pastor din ito, oh. Di man may parihan ninyo mapastor, magwali nga, maglikay o pangutana. Kunya ngay Katoliko mangutana, ingnon dahil ninyong nagsamok-samok. Pero kami mga Katoliko, harap-harap may nini magwali mudawat o pangutana. So kung gisakitan mo sa mong pangingon, nga pare lang mudawat sa halad, doon mo dire. Doon mo. So napay pangutana? Mga igsoon pangutana mo, kamo mga Katoliko, o kamong igsoon na mga Katoliko, nga doon ay kalibog pangutana mo mga igsoon. Kay kaming mga igsoon niyong Katoliko naghago migtuon aron mapanalipdan mo namo kamong mga nalimbungan sa mga pastor. Mura man tuyo na mo din wala man bisweldo. Ang among yunauna nga ini kamatay namo makasulod mi sa langit. Kay ang tao mamatay ra man ta, pasawon ko na ron. Pasawon ako una nganong naghago mi din aron mi makasulod sa langit. Ako basawon ang 1 Timoteo 4:16. Gingon din bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Og buhata kini kanunay kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon og ang mamati kanimo. Mo ni purpose mga igsoon, ngano nagwali mi dinhi. Aron human mi mamatay makasulod mis langit. Ngano man, mamatay ra kita mga igsoon, ang tao dunay katapusan. Basahon nako ang Genesis 6:3 na ang tao dunay katapusan. Aron mapahinumduman mo namo kamo mga isong Katoliko nga nagpasagad pa, di mo simba Domingo, mo simba lang og maglinog og magbagyo, nga mo simba namo kay ang tao do nagitay katapusan. Genesis 6:3, gingon dinhi. Unya ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kantoran, kay tao lamang siya. Sukad karon koto blagayod sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. 120. Ang atong pagkuyos kalimutan mga igsoon, 120 gyud ang tata. 120 ang atong limit.
Pero ang uban, abusado naman, kaon og litson din na usapon, litson nagtulon, kay tansa rin taon, mo lang kiyang dayon. Palit og tambal, wa mamao, mo nang impas litso. Mo nang instead 120 atong edad, nahulog na lang sa 50. Kay 50 pa kiyang na. Tungod sa nagkalisod atong kahimtang, mingon na po ang Ginoo. Tungod sa inyong kalisod, 70 na lang ato sa 80 ang inyong kinabuhi. Itong basahon ha? Salmo 70, 90. Tungod sa nagkalisod, gingon din eh. Kapituan katuig lamang layod ang among mahuptan. Tingali kawaluan, o siya ng kapituan 70, tingali kawaluan 80. Konligon kami, apan pulos lamang kagulanan na kasabok ang among makuha o matapos kini o kami mahanaw. Manang naana lang ta sa 70 nga to sa 80, o mo ni kasagaran na mamatay karon. So mga ison, mawala o mubiya nga kita sa kalibutan. Mao nga una ta mamatay siguro ha, nga makasulod ang imong kalag sa langit. Ang uban na ito mga kaigsunan, mukuha bisag unsang insurance aron mapalubong sa hustong patlubong ang iyang patay lawas. Bisag unsa na lang ang insurance, pero wala gyoy tagsa na gyud ang tao nga naninguha nga mukuha og insurance aron human siya mamatay sa kalibutan, insured ang iyang kalag dito sa langit. Tagsa na gina. Nga naman, gamay raman ang musimba matag Domingo. May soon kung ang tao magsigig simba, iyang ipahayag sa Diyos na gusto siyang makasulod sa langit. Pero kung ang tao dili magsigig simba sa iyang magbubuhat, iyang ipahayag na gusto siyang maimpirno. Mga igsoon, pinagi sa itong pagkalawat, 1,000,000% sure na tang nga makasulod sa langit. Kuyawan no? Pero kinsay nagsulti ana, ato basahon nga si Lord Jesus. Ako malikon ha? Once na magsigit ang pangalawat, insured na ta sa gingharian sa Diyos. Ato basahon ang gingon ni Lord Jesus, ang tagiya sa Catholic Church. Ato basahon. Kuwang size 51 ngadto sa 52. Gingon din eh. Ngadto 51 rather. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit na naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Laliman mo? Ang mukaon ni sa akong lawa, ang mukaon sa akong unod, o ang mukaon sa pangagikan sa langit, dili mamatay. Unsa bay gipasabot ni Lord Jesus nga ang mukalawat sa iyang lawat dili mamatay, nga nagingon naman siya nga 120 lang katuig ang tao, mamatay na. Ang gipasabot ni Lord Jesus mga igsoon nga mukalawat sa iyang lawas dili mamatay, ang gipasabot dili maimpirno. Kaya ang impirno mao ang ikaduhang kamatayon. Gipadayag 20:14. Gingon din eh. Mao ni ang pasali, mao ni ang kamatayon nga giingon ni Lord Jesus nga dili madawat sa tao kung magsigig pangalawat o magsigig simba. Gingon din eh. Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Mao ni ang kamatayon nga gingon ni Lord Jesus nga dili maangkon sa tao kung magsigig simba o mangalawat kaniya. Mula maison kong Katoliko, simba in taon mo matag Domingo aron masiguro ninyo ang pagsulod sa langit human ta mamatay dinis kalibutan. Simba gyud matag Domingo. Kay gipasalig na ni Lord Jesus nga ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag kaninyo mao ang akong unod nga naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Unya kining mao pagkaon nga mao ang atong gikalawat di man nato ni makuha sa mga lain sikta mo nang ayaw gyud mo diha. Kamo nga Katoliko nga nasa lain sikta hawa mo diha balik mo sa simbang Katoliko. Ayaw gyud ninyo itugot nga mamatay mo nga naa mo sa pundok nga mga mini kay tinukod lang og tao. Pasakop o balik ang taon mo sa gitukod ni Lord Jesus.
Mauna mga igsuon, muna kami ako naghago ko. Bisan pag wa ko'y bisag gikapoy, bisag kalintura, aslong kaya sa lawas, muwali ko mga igsoon nga naman. Naguna-una in taon ko nga inikabatay na ko, makasulod ko sa kingharian sa Diyos. Nabagyo'y kingharian ng Diyos, atong basahan ng Juan 14:2. Muna akong gipangandoy mga igsoon, ang giingon ni Lord Jesus, nga sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Kung basahon, Juan 14:2. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Kung wato ako, aron pag-andam og dapit, alang kaninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili konta kamo sultihan ni ini. Unsay pasalig ni Lord Jesus? Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug mao nay akong gihuna-huna mga igsuon, nga human ko mamatay sa kalibutan, makasulod ko sa mga lawak nga giandam ni Lord Jesus alang sa mga nagtuo kaniya. Munang kamo akong mga kaigsunan, simba in taon mo matag Domingo. Og ayaw gyud mo pagbiya sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko. Ayaw gyud mo padala na ng mga pastor sa lain sekta kay pasayloon lang nila mini na sila nga mga magtutudlo. Ang tinuod nga magtutudlo mao ra gyud ang mga pare. Mao na mga igsuon. So nay pangutana. Nalimtan man atong suro ito atong papel na isulat. Nihapon bro. So nay pangutana. So ayaw mo pa ito itong ingon sa isa, kay isa man lang katong nag-ingon na Katoliko siya, ingon siya nga bisan asa ka, basta magtinarong ka, maluwas ka, satanik na, kay iyang ipasabot, nga dili na ta mangita sa gituko ni Lord Jesus. Mao na nakasatanik niya mga igsoon. Kung ang tao mo ingon, nga nimong kinabuhi mo ipasihan, bisag dili kasakop sa tinud nga reliyon, maluwas, gyapon ka, satanik na gawa sa inosente ha, kanang wala matudlo o Christian religion, wala mawali o sa simbahang Katoliko ya nagtarong, inosente na sila. Pero kanang nawalihan ng Christian religion mo ang simbahang Katoliko, unya nagdumili pasakop, ayaw mo pagtuo nga adili gina sila maluwas. So ayaw mo pagtuo ang mga tao moingon nga bisan asa pundok ka basta magkinabuhing matarong maluwas gyapon. Maison kung ang tao dili sakop sa gituko ni Lord Jesus, wa kay makitang matarong diha. Ang ila lang giingon, dili ko palahubog, dili ko kawatan, dili na mo'y basihan sa pagkamatarong. Ang basihan sa pagkamatarong, number 1, sakop ka sa gituko ni Lord Jesus. Ikaduha, imong gipuy-an ang mga pagtulunan sa Dios. O mitabang ka sa mga kabos, mauna ang pagkinabuhing matarong. Kanang mutabang ka sa mga kabos, o sana sa basihan. Pero mayroon ka, kalimot lang ko sa verse, kalimot lang ko sa verse yun, no? Nga, ate, kupitaon, nga dunay tao mingon nga Lord, unsa man ako aron ko maluwas? Ya mingon siya, unsa man ang giingon sa mga balaod? Ako masahon ha? Kalimot lang ko ani. Na mingon ang Ginoo, mingon ang tao, Lord, gisunod na ako na, wala ko magpatay, wala ko mangabit, wala ko gibuhat, naglikay ko sa mga daotang buhat. Unsay giingon sa Ginoo? Kung mauna, uli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong kaptangan o ihatag sa mga kabos. O dito na, mingon, naglingo-lingo ng tao, lisura na, mingon ang Ginoo, pagkalisod yun sa mga dato, makasulod sa langit. So muna mga ison, tabang sa mga kabos, aron ka, ilhon sa Diyos na matarong. Dili kay, di man ko palahubog, di man ko kawatan, dili na. Galit kay lang kagbisyo, pero ano magpasabot na matarong ka. Kaya ang pagkamatarong, pinagi na sa imong pagtuo sa pagtulunan ni Lord Jesus. Nga imong ipakita, pinagi sa buhat. Yan na lang na, no? Ay nakalimot ko ato. Limuta ko na ko ato eh. Nga, dini mga isuon, ang pagkamatarong, maugyod ang pagtabang sa mga kabos. Ato masahon mga isuon, ang Santiago 2:14. Ato sa 17. So, kingon din eh. Dili nato makita ang pagkamatarong, dili kay matarong ko kay di ko palahubog, di ko para sa Katoliko palahubog. Una-una ra na nimo brother, sister. Santiago 2:14 ngadto sa 17, dili makita nato ang matarong nga tao.
Mga isunod sa kapuslanan ko ng usa ka tawo moingon na siya may pagtuo pa wala siya mga maayong buwag makaluwas ba kani ang iyang pagtuo dili gayon. Pananglit may mga kaigsunan nga nagkinahanglan og bisti o walay igo pagdaon. Magpulos ba ang iyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios pag sinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingon ini ang pagtuo patay kini kung dili ubanan sa buhat. Dili ang pagkamatarong kanang bubuhat kag maayo, tabang ka sa mga kabos. Pero para sa kanang mga sikta, dili ko kawatan para sa anang Katoliko nga among silingan. Katoliko dito sa Finland, daghan po nga preso nga lain sikta. Nagwali ko dito sa presohan sa Tagum, ang akong gikadebate sa Banista. Ha? Malagi sa Banista na preso. Ya sige ginambog dili mi kawatan Katoliko na. Preso malagi. Naapay pastor sa Munagi na preso. Nangutana man ko sa Walden. Unsa na siya bro? Munagi na bro. Say kaso ana namulistia sa iyang membro. Oh, pastilan. Ingog mga matarong. Buingog Katoliko dautan kay daghang nga preso. Napalagi mga dili Katoliko nga preso. So may so na pagkamatarong pinagi na sa buhat. Sulod sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mao na mga igsoon, so balikan ako pangita tong mingon ang tao nga dili man ko kawatan Lord, wala man ko mupatay. Wala ko mangitag lain. Nya mingon ang Ginoo, hala, ibalik ya imong katigayunan ihatag sa mga kabos. So, naay pangutana. Amo makaigsoon na mga Katoliko nga dunay kalimo. Pangutana mo mga igsoon, no? Pangutana mo. Igabi niyo opportunity nga namoy mga igsoong Catholic faith defender nga nagtuon aron makatubag sa inyong mga pangutana. Kay mo nga nagtuyo na to din no? Oh, kamo din naman tas palengke, daghan man mo din Suroy ta, mga nabuhi ta pero ayaw pasagdi ang inyong kaluwasan, no? Ayaw pasagdi. Now, All Saints Day na sa sunod ay dili pa, no? So, ato tinahol mga iso, no? Kaya basig malimta na mo na sunod Sabado. Nanana sa Bible mga iso, nandomon ang mga santos. Mao nang doon na tayo All Saints Day. So ako na lang nang itinaw daan, no? Dini mga iso, sa Hebrew City, 13 City, gipahayag na din nandomon yun nato ang mga santos o mga tao nga nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo. Hebrew 13 City, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi o pagpakamatay o awata ang ilang pagtuo. Mao ning do na tayo All Saints Day. At do na tayo tinuoy nga paghandom sa mga tao nga ato mga kaigsunan nga nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo. Mao na mga igsuon. Mao nga doon na tayo All Saints Day. Anong doon naman po tayo All Souls Day? Paghandom sa mga patay. Nabagi na sa Bible. Ato basahon ang Sirach 7:33. Nga doon na gyoy mabasa sa Bible nga handomon ang mga patay. Ingon din pagmangyatagon sa tanan nga mga buhi. O ayaw hikalimti ang paghandom sa mga minatay. So na, walang gihandom po nato ang mga minatay. Kaklaro ana, pero mga pastor. Nagbasa Biblia, pero ang ilang pangitaon, kana lang, unsay wapo itiras Katoliko ha? No, wala na ilang tuyo, nga magbasa Biblia. Unsay maka libog dayon sa Katoliko nga musimba lang ug maglinog ug magbakyo. Wala na ilang tuyo. Pero ang mga pagtulunan nga angay mahibawan, dili itudlo. Manabantay lang mo, inigbalik sa Ginoo kamo mga pastora mo. Bantay lang din mo. Manubagi mo sa Ginoo ninyong trabaho. Inyong ipasalaag ang katawhan sa Dios. So na mga iso na, nga handomon ang mga patay. Iampo ang mga patay. Nabala sa Bible, nga iampo ang mga patay. Atong basahon mga isoon. Kaya kini mga kontra sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus na mga pastor, di na yun handomon ang mga patay. Kay kung atong naon, handomon to ng patay, di na malakatag o galat. Basin, mingon na, no? So, handomon ang mga patay, iampo ba yun ang mga patay? Atong basahon na iampo. 2 Macabeo 12:43 ngadto sa 40. 43 ngadto sa 45.
Nagpaabot usab siya gikan sa tanan niya mga tao. Amikabat og 2,000 kasalapi nga plata o ipadala kini ngadto sa Jerusalem. Aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas nangandam niining hamili nga butang. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, kani, listen carefully mga isong Katoliko ha. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, di usaw ta kabutang nga binuang ug walay kapusranan ang pagampo alang kanila. Doon na gyud ay pagampo alang sa patay. Nining maligon og Dios nun nga una-una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas dili Iscariote ha, Judas ni nga propeta. Ilang mga sala sila nga nangamatay. Perfect karuha. Perfect yung karuha. Naiampo aron ang nangamatay aron malingkawas sa ilang mga sala. Mao nay pagtulunan sa tinuod nga katawhan sa Dios. Muna kung doon ay tao nga musumpak sa gitudlo sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus, ayaw ninyo na tuohi kay ang iyang panghuna-huna satanik na. Kay ang gitudlo sa Dios sa iyang katawan, iampo yun ang kalabsa ng amatay. Mao gina mga ison. So kung musumpak ang mga tao, doon ay musumpak nga ang kalag, ang patay iampo, ang iyang panghuna-huna satanik na mga ison. So, tinaw. Monang doon na tayo pagsaulog sa All Saints Day, doon na tayo pagsaulog sa All Souls Day. Now, unsay buhato nato kung magsaulog na ta sa All Saints Day o All Souls Day? Ang buhato nato mga ison, maghalat at pagampo sa lubnganan. Una, limpyuhan ang lubnganan. Ikaduha, maghalad og bulak, kay ang bulak pagpahayag na sa gugma, nagsimbolo na gugma nato sa namatay. Ikatulo, magampo alang sa namatay. Mao na'y buhaton or magpamisa. Pero unsay gibuhat ni ubang Katoliko nga mga musimba lang og maglinog og magbagyo. Muduaw sa sementeryo, maghalad og bingka og puto. Kay mao daw paborito sa ilang lola og lolo. Kukaon pa baday ng patay. Pastilan mo na kamo mga Katoliko nga naminaw ro na. Binuang nang magdalag pagkaon sa lugnanan. Mga ison, ang magdalag pagkaon sa lugnanan, mga pagano na nga kultura. Particularly sa China. Particularly sa India. Kay dito mga lugar, daghan pa ang mga pagano. O alang sa mga pagano, unsa ng pagano? Mga tao nga walay pagtuok Diyos. Alang sa mga pagano, waman na sila langit. Alang sa mga pagano, ang kalag espiritu, di man na sila mutuok kalag. Ang ila espiritu, ilang term. Ang espiritu sa namatay, ito yung bro, araw makita po sa mga tao bro. Kay ibyo, no? Alang sa mga pagano, ang espiritu sa ilang mga kaigsunan nga nangamatay, musulod sa hayop, musulod sa baboy, musulod sa iro, musulod sa bisan unsang batang bitin o guban pa. Musulod ana ang ilang ang espiritu sa ilang mga kaigsunan nga nangamatay. Mao na ang pagtuo sa mga pagano. Unya pag-abot nila sa Pilipinas, sa diyang na Christianize sila, ang ilang kultura pagkapagano, ilang yapong gipractice. Particularly sa mga insect, ilang yapong ang gipractice, magdalag pagkaon sa lugnanan. Unya ang mga Pilipino, idol Manila ang mga insect kay gwapo mo negosyo. Wanang gisunod nila ang gibuhat sa insect nga magdalag biko o puto sa sementeryo aron ihalad. Mga ison dili na Christian na pagtuo ha. Ang Christian magdalag bulak, kandila o giyas pag-ampo mo na. Pero ang mga pagkaon dili ngalan mukaon pa ba di ay lang namatay naman na. Ang gidala nga bingka o puto espesyal napay makdo mga gikans pakdo sa Jollibee. Mukaon pa ba di nang namatay naman na, kalag naman na. Lamon sa buhi pawag yun katilaw ng makdo. Wa katilaw sa Jollibee. Pagkamatay ginada na inoon ng makdo ng Jollibee. Ha? Pagkawahinongdan eh, kubang mga Katoliko, hindi na mao. Mga na mga isola, kumaliko na,
Hapit naman ta magsaulog sa All Saints Day, All Souls Day, ang buhato nato isip Christian, malimpyuhan ang lubnganan, maghalad og bulak, magdalag kandila, dagkutan, ihalad, or magampo alang sa namatay. Ang uban, ang iyang Ginoo sa sementeryo, namatay, kay nasakit sa atay, kay panahon mo tanduay. Pagduaw sa sementeryo, nagdalag tanduay. Tabla pa'y itiwasan ni mo nang namatay. Ang uban, nasakit ang baga, kay kusong manigarilyo. Pagduaw sa sementeryo, nagdalag sigarilyo. Tabla pa'y itiwasan ni mo nang namatay. Pagkaway hinungdan. Kani ubang Katoliko, musimba ra magud og maglinog ug magbagyo mo nang way nahibaw-an. Sundog-sundog lang ang mga paganism. Bisag unsa na lay buhaton. So Ginoo ko. Munang kabalos pastor, mingon ni pastor. Mao na gitudlo ninyo, di na mao. Tuo po na yon. Nya pagbalin sila sikta mo, dili ra jud ko nakaamgo nga sayop day nang magbutang og bingkang puto sa sementeryo. Dili na day na duawon. Dito na siya na sa tanik. Di na duawon. Sa buhi pa, maayo kay may upa, ma. Okay, daghan pagkwarta. Pagkamatay na, wala hinungdom eh. Pagkaway hinungdan trabaho. So, mga iso, no? Kita mga Katoliko, kita ang tinor na Kristo. Buta na? Okay, sige bro. May gabi bro. Ako dahil si Bro Roger, kaabag sa Israel Magwawa. Ako, muna na akong pangmutana bro. Ako manggunin na dungog po sa tumatay sa mga eksonan po nga lain pong kuan sa nakatambong yung kuan eh. Kung sila yung mga kay kalag-kalag mantaron, siyempre maghinangat matong kalag-kalag, siyempre mag-ihaw kita o mga baboy. Kung sila kining dugo, ginabawal kining pagkaon yun, bawal din sa ilaha. Kung sila mag-ihaw og baboy, ilahan ning ginalubong. Pero kita daw mga Katoliko, kita mga Katoliko, ngano nga to kita mukaol man tani. Yang ikaduha, ngano pud nga magsaulog ta og kapistahan. Katulang ako pangutana. Very good bro, salamat bro. So una tas dugo. Kini mga pastor wag yun, no? Bisan sa Old Testament, mingon na ang Ginoo kanan niyo ang dugo. Bisan sa Old Testament. Pero doon ay portion sa Old Testament, mingon ang Ginoo ayaw niyo kanan ang dugo. Pero nganong mingon man ang Ginoo ayaw kana ang dugo? Nganong mingon siya kana ang dugo? Nga ang dugo liquid man na. Mingon unta Ginoo ang Ginoo ayaw ninyo imna ang dugo. Mingon unta ang Ginoo imna ninyo ang dugo. Pero nganong mingon ang Ginoo kana ninyo ang dugo o ayaw ninyo kana ang dugo? Ato na i-explain karon. So basahin nato mga igsoon nga ang giingon sa Ginoo ayaw ninyo kana ang dugo. Ya, basahon po nato ang gingon sa Ginoo kana ninyo ang dugo. Dinhi sa Leviticus 17:11. Gingon ang Ginoo ayaw ninyo kana ang dugo. Ya, basahon po nato nga mingon ang Ginoo Leviticus gyapon kana ninyo ang dugo. Gingon dinhi 10:11. O kung may Israelita o dumuduo nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og bisan unsa nga dugo, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa katawan sa Dios. Kaya ang kinabuhi ana sa dugo o gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapasasala. So ang dugo gamiton din na pagpapasasala. Diya salaran alang sa inyong kinabuhi, sanglit ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi ang makapapasasala. 12. Kini ang hinungdan ngano nga gisultihan ko kamo ang mga Israelita nga walay bisan kinsa kanila o dumuduo nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og dugo. So kung ang dugo nga gigamit dugo sa hayop gigamit alang pagpapasasala, dili na ipakaon. Pero kung ang dugo wala gigamit alang sa pagpapasasala, kanon nato isulti ba sa Dios mo na tulubagon sa mga pastor kay wa nila giklaro na, no? Leviticus 10:18. Unsay gingon dinhi? Og sanglit ang dugo niini, wala man dada sa sulod sa sanktuaryo, wala gigamit alang sa sala. Inyo unta kining gikaon didto sa sanktuaryo, sumala sa akong sugo. Mao gyapong libro Leviticus, mingon ang Ginoo ayaw niyo kana ang dugo.
Sa laing libro, sa maog yapong libro, mingon ang Ginoo, kanan niyo ang dugo. Unsa may diferensya? Mingon ang Ginoo, ayaw ka ng dugo. Kung ang dugo, gigamit alang sa paghalad. Pero kung ang dugo wala gamit alang sa paghalad, dito bro, lugar dito bro. Kung ang dugo wala gamit alang sa paghalad, kanon. Pero nganong mingon man ang Ginoo, nganong word kan naman ang gigamit sa Ginoo? Waman mo gamit ang Ginoo sa word him na. Ano? Kay ang dugo di ay mga igsoon, imo pa ng lutoon, aron mahimong sudan, nga mao ang dinuguan. Kung mahimo na ng dinuguan, mo na ng kanon. Mao na lutoon sa di ay aron mahimong sudan. Pagka mahimong sudan, kanon na. Pero mga pastor, pataka lang hubad sa Bible. Mauray basahon ng ayaw ka na ang dugo. Ang giingon na kana ang dugo, wa basaha unsa hinungdan nganong dili kanon ang dugo. So mo na tulubagon sa mga pastor. Bagay ang pastor mini mangguna nga mga magsusudlo. Now, nganong magpista man ta? Gisugo ba gina sa Ginoo sa Old Testament? Unya si Lord Jesus nagpista bagyot siya. Kining ubang sikta sa Badista, nasakpa na mo na mista. Ha? Ya, gi-question mo yung pansit ra may among gikaon, brad. Pansit lagi. Ang mantika di ay. Isakpan sa Badista na mista, no? Katolik ko may kauban sa trabaho. Nya mit sumbong man sa bunga. Nya among gi-question, booking. Magpista ba kita? Ato basahon ng gingon sa Ginoo sa Esther 9:22 ngadto sa 23. Kay mao kini ang mga adlaw ake. 21. Og sila yang gipahimangnuan sa pagsaulog sa ika-14 o ika-15 kaadlaw sa bulan sa Adar. Adar mo ni usa sa mga bulan sa Jewish calendar. Tuig-tuig. Kay mao kini ang mga adlaw nga naluwas sila sa ilang mga kaaway o mausab ang mga ang bulan nga ang ilang kaguol kini sa kalipay o kasadya. So mo na magsadya og pista. Og busa angay nga kining mga adlaw himuong pangilin og adlaw sa kasadya. So mo nang pista daghang kalinawan. Mga adlaw nga sila magregaluhay og mga pagkaon. Mo nang mga pagpakaon ta sa mga tao bisan usa kilong lechon usapon di na usapon dito nagtulon, way problema kay pista na. Og binagis pagpagkaon nato nila nga libre. Ang uban grabe mo kaon og pista way limit, pero wa pa bayre sa nagpista nga naman kasaulogan man na. Pero sa New Testament si Lord Jesus nagpista ba? Ato basahon ng San Lucas 22:7 ngadto sa 8. Nagpista ba si Lord Jesus? Yes. 22:7 ngadto sa 8. Og miabot ang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo. Pangilin, binisaya na sa kinatsila. Pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus, si Pedro, si Juan, lakaw kamo o hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. So panahon sa pista, si Lord Jesus nagpaihaw og karnero aron ilang kaonon sa panihapon sa pista. Buot pasabot, ang pista pagtulunan sa Dios. Mao na mga igsoon, tanawang mga lain sikta, di lang ko maghingalan aning uban. Amo ang silingan, saksi, hinganlan ko ni, saksi, silingan namo. Dili mo to pista. Pero nagatubang mislamis ang pangaon, pista. Pista man sa kuparente, nga ilaha ko parente. Kaon man lagi. Labi ni tayo, buy-buyon. Joke lang. Di mo to pista, pero mamista. Maglingi-lingi pa ning uban o nabay katoliko nakaila nila. So wala mga isod sa Bible, nagyon, pagtulunan yun sa Diyos ang magpista. Make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.